Ikalawang mga Kronika, Kabanata 5. Ganito natapos ang gawaing ginawa ni Salomon sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinalaga ni David na kanyang ama. Sa makatwid bagay ang pilak, at ang ginto, at ang lahat ng mga kasangkapan, at inilagay sa mga ingatang yaman ng bahay ng Diyos. Nang magkagayoy, pinulong ni Salomon ang mga matanda ng Israel, at ang lahat na pangulo ng mga lipi, ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel, sa Jerusalem, upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Siyon. At ang lahat na lalaki ng Israel ay nangakipagpulong sa hari sa kapistahan na sa 7 buwan. At ang lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon, at pinasan ng mga Levita ang kaban, at kanilang iniahon ang kaban, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nasa tolda. Ang mga ito'y iniahon ng mga saserdote ng mga Levita, at ang Haring Salomon at ang buong kapisanan ng Israel na nangakipagpulong sa kanya ay nangasa harap ng kaban na nagsisipaghain ng mga tupa at mga baka na hindi masasaysay o mabibilang man dahil sa karamihan. At ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa dako niyaon, sa loob ng sanggunian ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa makatwid bagay, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin, sapagkat ibinubuka ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak sa dako ng kaban, at ang mga kerubin ay nagsisitakip sa kaban, at sa mga pinggan niyaon sa ibabaw. At ang mga pingga ay nangapakahaba na ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita mula sa kaban sa harap ng sanggunian, ngunit hindi nakikita sa labas. At nandoon hanggang sa araw na ito, walang anuman bagay sa kaban, liban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moises sa Horeb, nang ang Panginoon ay nakipagtipan sa mga anak ni Israel, nang sila'y magsilabas sa Ehipto. At nangyari, nang ang mga saserdote ay magsilabas sa banal na dako, sapagkat ang lahat na saserdote na nangahaharap ay nangagpakabanal, at hindi sinunod ang kanilang pagkakahali-halili. Ang mga Levita rin naman na mga awit, silang lahat, sa makatwid bagay si Asap, si Heman, si Hedutun, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga kapatid na may suot na mainam na kayong lino, na may mga simbalo at mga salteryo at mga alpa, ay nangakatayo sa dakong sulok na silanganan ng dambana, at kasama nila'y 120 saserdote na nagpapatunog ng mga pakakak. Nangyari nga, nang ang mga nangagpapakakak at mga awit ay nangagkakatugma upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon, at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo, at mga panugtog ng tugtugin, at magsipuri sa Panginoon, na magsipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na magkagayoy, ang bahay ay napuno ng ulap, sa makatwid bagay, ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi makakatayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos.